Isang magandang umaga, tanghali, at gabi po sa ating lahat. Gusto ko lamang po batiin kayo ng magandang umaga, at ang umaga po natin ay maging positibo sa lahat. At hindi lamang po yan, gusto ko rin pong magpasalamat sa mga aking mga subscribers na patuloy na nakikinig sa aking content at sumusubaybay sa aking mga watchers. Kagaya din po ng aking mga commenters, mga bashers din po, at higit sa lahat po ay ang ating mga magulang, mga kapatid, at di lang po yan, pati na rin po ang ating Panginoon may kapal na walang sawang nagbibigay sa atin po ng wisdom, knowledge, and understanding para sa ating content po at para malinawan po ang ating isip at puso sa ating mga idolo sa buhay na tayo ay nag-aabang. Maraming salamat po at taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo dahil wala po ako dito kung wala kayong suporta sa aking content. Maraming salamat po. Bago ko po umpisa ng aking content about sa Kimpaw, may request po kasi si ma'am sa aking comment section po na yung update po dun sa California sa Kimpaw. Ayun po, ayun po yung tinext niya kagabi sa akin sa comment. Nag-comment po siya tapos namimiss na daw niya ang Kimpaw update at mga video po nilang dalawa. Kasi diyan mo po nakikita talaga na pag ikaw ay isang fans or supporters ng isang artista or showbiz, talagang kahit saan po sila pupunta ay talagang gusto mo po silang masubaybayan. Kagaya po ni ma'am. Salamat ma'am sa pag-comment mo at tayo po i-content sa ngayon. Ayon po sa aking source po ma'am, nakasama nila sa showbiz, si Kim Chiu po at ang kasama niya sa mga asap po ay nag-enjoy muna na nag-tour habang sila po ay nandun sa California. Pumunta sila sa mga park at kung saan po ay pati si Kim Chiu po ay natuwa dahil hindi lamang po si Paolo Avellino ang binubuking ng mga taga-asap, kundi pati rin pala si Kim Chiu. Mas malala pa nga po pala kay Kim Chiu dahil hanggang doon sa California ay ang usapan sa kanila is kung ano na yung status ng kanilang puso ni Paolo Avellino po. Yun pala po yung issue na kung saan ay akala ni Kim Chiu ay tapos na at sinagot niya na. Dahil nga po ginajoke siya ni Ogie Alcacid before, 'di ba? Saka si Piolo Pascual. Ngayon na naman po ay si Darren Espanto na naman po yung nagbubuking sa kanya na kung saan ay mismong matalik na kaibigan po ni Kim Chiu. Habang nasa California po sila, ayon sa aking source po ay pumunta si Kim Chiu pumunta sila dun sa may mga lugar na kung saan ay may mga spotted area din na parang kumbaga pang tourist ba. Mga karamihan pala dun sa California ay mga bundok din. Mga kung saan po ay may mga zoo din po nakagaya dito sa Pilipinas kasi ang zoo na din kasi dito sa Pilipinas ay nasa Maynila. Pero talaga doon, talaga nakikita mo sa bundok at sumakay pa sila ng mga sasakyan na kung saan ay yung may tourist guide po sila. Pero doon po ma'am, doon po, sa mga hindi po nakakaalam ang sabi po ng mga iba is wala si Paolo sa California. Meron po kasi si Kim Chiu po ay, 'di ba si Paolo pala ay may tour sa Florida, 'di ba? Ang Florida naman is medyo malapit-lapit lang naman yan sa California kung tutuusin natin. Ilang minuto lang naman yan kung magpabook si Paolo Avellino. Sabi kasi ng mga iba, hindi daw kasama si Paolo Avellino doon. Kasama po siya. Kasama po. Kasi may litrato nga po sila eh. Kaso nga lang, dahil nga po sa mahihain si Paolo at ayaw masyado yung mga pinapublic ng kanyang mga ganap sa buhay, mas minabuti na lang po nila na itago yung picture na magkasama sila ni Kim Chiu. Hindi naman po sa nahihiya si Paolo na kasama niya si Kim Chiu na magpa-picture. Hindi po yun yung
rason, kundi talagang mahihain talaga si Paulo. At yung pagpunta rin ni Paulo doon ay talagang malaking ambag na rin yung kay Kim Chiu. Tutuusin natin. Laki ng ambag nun kay Kim Chiu. Dahil, isipin mo nandun ka sa California. Tapos, may activity rin si Paulo sa Florida. Yung ganap sa California po ay, di ba yung mga asap lang yung mga asap lang ang nandun? Yung mga kapamilya lang yung nandun. At isipin po natin na si Paulo din po isang kapamilya po. Hindi po siya kung ano-ano lang po. Kaya lahat po sa atin dito ay gusto po natin na masubaybayan sila. Dahil ang ganap po ng Kim Pao sa ngayon po ay talagang nagtre-trending. Kaya maraming nagsasabi po na si Paulo ay hindi siya pumunta. Pero kasama po siya, huli lang kasi siyang, una kasi pumunta si Paulo sa Florida, pero hindi muna sa California. Tapos, kasi may event si Paulo sa Florida, tapos umuna siya doon. Sunod naman yung mga taga-asap na pumunta sa California, kasi lahat ng mga taga-asap, may event po sila sa California, at doon po sila mag-aasap event din. Kaya, sinundan na lang ni Paulo si Kim sa California. Yun po yung gusto kong iklaro dito, ma'am. Sa mga commenters po, sa mga supporters, at sa mga netizen po, kasama po si Paulo sa California. Ang katunayan po ay si Robby Domingo po. Gusto niya talagang malaman yung katotohanan ba? Talagang gusto niyang alamin yung ano talaga yung status, parang ganon. Gusto niya talagang malaman. Kaso nga lang kasi, siyempre, hindi mo naman masasabi na aaminin ng dalawa yung katotohanan sa kanila, di ba? Hindi mo naman yung masasabi. Ang pag-amin lang ni Paulo Avellino ay yung talagang sabihin niya na oo, ganun lang ba kasimple ba? Yung parang very simple lang na pag-amin niya. Pero hindi mo masasabi na lahat ng pag-amin niya totoo talaga. Yun yung kaya natin na idepensa kasi alam naman natin na si Paulo po ay hindi basta-basta na tao din. Mahihain kasi masyado si Paulo. Alam natin lahat yan. Sobra siyang mahihain at hindi lamang po mahihain, kundi talagang tahimik siya. Sobrang katahimikan niya as in. Hindi kung ikaw yung nasa position ni Paulo, na biglang mahihain ka tapos ang katambal mo is madaldal na gaya ni Kim Chiu, talagang you expect na magaganon ka din ba? Kaya sa lahat ng mga commenters at sa mga buzzers na nagsasabi na maarte daw si Paulo kasi ganito, ganyan, hindi po yan totoo. Hindi po totoo. Talagang ganon talaga si Paulo. Isipin mo to nung nasa Florida siya. Isipin mo to sinundo siya, yung nasa media po na si Paulo ang nagsundo kay Kim Chiu, baliktad po yun. Si Kim Chiu po ang nagsundo kay Paulo. Kasi si Paulo po ay nauna sa Florida at hindi po si Kim Chiu. Kaya kadalasan po sa ngayon ay alam natin kung ano yung kanilang mga lagay. Kaya ayon po sa aking legit na source po na kung saan po ay talagang kasama nila Paulo at Kim Chiu. May mga moment din pala na nahiya yung mga staff kay Paulo. Kasi nga po, paano ka naman hindi mahihiya? Si Paulo is very tahimik na tao. Of course, mahihiya ka din at parang kahit pa nga tanungin mo siya, parang yung pagtanong mo pa lang, dapat piling-pili lang siya. Hindi yung talagang tanong na yung kung ano-ano lang na tanong, di ba? Ay, yung mga staff daw, sabi sa kanya, parang, ang dami kasing nagsasabi na yumabang na daw si Paulo. Dahil parang ang hirap daw niyang pakisamahan. Yun po yung mga lumalabas sa mga media na kung saan po ay hindi po yan totoo. Talagang sadya lang talaga si Paulo na tahimik.
Alam naman natin na mahihain siya, di ba? Kaya nung sinundo daw siya ni Kim Chiu sa airport, ang dami daw nakilig. Dahil ang ina-expect daw nila si Paulo daw ang susundo kay Kim Chiu. Pero ang katunayan, si Kim Chiu pa ang nagsundo kay Paulo kasi hindi naman alam ni Paulo kung saan po sila. At si Kim Chiu lang po din ang nakuuna doon. Kaya nga po, may mga performance po ang Kim Pao sa California, kung saan po doon nila ginanap yung ASAP event, di ba? At may performance din po si Kim Pao at Kim Pao doon. Kaya wag po natin sabihin na hindi hindi sumama si Paolo Avellino sa California. Ano? Kasi may mga resibo po tayo na magkasama po sila sa event. At pati na rin po dyan, iwasan po natin sabihin na, kasi nakakasakit naman kasi sa mga fans ba, sa mga, hindi lamang sa mga fans, yung mga tao na sumusuporta sa Kim Pao dahil yung sabihan ka na mayabang daw si Paolo, which is hindi naman. Talagang ganun talaga yung tao. At saka, wag po tayong maging negatibo sa ugali ng isa't isa kasi may kasabihan nga po tayo na we have our own characteristic and we have our own differences. Yun po talaga. May mga differences po tayo na kaugalian. Hindi po tayo pare-parehas. Yun po talaga yung gusto kong ipaintindi sa mga fans ko, fans din ng Kim Pao, at sa mga supporters din po ng Kim Pao na po. Yung lumalabas po sa mga ibang SOCMED po, ay, ang sabi po ng aking legit na source po ay, yung mga fake news din pala doon. Hindi lang naman po yun. Baka, syempre, hindi naman natin maiwasan yung mag-comment din na gano'n. Pero, alam naman natin yung katotohanan kasi pag tayo ay may resibo, of course, kaya natin po ilantad yan. Yan po yung tinatawag natin na may resibo po tayo. Hindi lamang po gawa-gawa. Ayon na naman po sa aking legit na source, di ba? Sa sobrang busy ni Kim Chiu, may sayaw sa sobrang busy ni Kim Chiu, dahil may gaganapin nga na ASAP event sa California, ay nag-rehearse po si Kim Chiu. Sobrang galing niya po sa kanyang sayaw. As in, talagang ma-appreciate mo yung kagalingan ni Kim Chiu. Kahit makikita natin kay Kim Chiu na talagang todo effort sa lahat ng bagay, ay talagang lahat ng todo effort niya. Makikita mo at ma-appreciate mo talaga yung mga bagay-bagay na kay Kim Chiu. Ang galing niya talaga, ang galing din niya makisama. Halos bugbog sarado nga siya sa mga booking event na mga joke na yan Parang hindi mo siya makikitaan na malungkot na sa ngayon. Hindi, not like before na sobrang lungkot niya. Di ba? Nung, muntik pa nga yan umiyak sa Showtime Nung nag-host siya na yung kasagsagan ng kanilang break up ni Sian Lim na wala pang nakakaalam na break na sila noon. Pero dahil nga po muntik na siyang naiyak dahil sa joke may joke kasi si Kwan noon, yung ayaw ko na lang magbanggit kasi baka mamaya na naman iba naman yung isipin ba. May joke kasi yung kagaya niyang yung kahos niya sa Showtime. Pero which is hindi pa kasi na-open ni Kim Chiu na break na sila ni Sian. Yung kasi very fresh pa. Baka kasi lang pwede pa nila pag-usapan. Baka ganun lang siguro yung nasa isip ni Kim Chiu. Kaya hindi na muna sinapubliko ba. Nung nag-host siya, talagang napaiyak siya kasi dala ng kanyang emotion. Mahirap naman kasi dagdagan mo pa yung sakit at i-joke mo pa ng ganun. At doon na talaga na booking na wala na talaga. At ayaw na din na ni Kim Chiu na parang makipagbalikan pa in the second round. Yun yung na kay Kim Chiu. Yun yung idea ni Kim Chiu. Hindi naman natin mapipilit kung yun yung idea ni Kim Chiu. Dahil, si Kim Chiu yan Hindi naman sa atin yan Decision niya ni Kim Chiu at decision nila ni Sian Lim kung saan po yung comfortability nila. Diba? Ang magagawa lang po natin ay pasayahin sila. Hanggat maaari ay gumawa po tayo ng magandang comment. Bigyan po ng mga positibong comment. At bigyan din po sila mga advices kung
talagang makikinig din po sila sa atin. Yan naman po yung masasabi ko sa nangyari sa Showtime before, kasi makikita mo talaga yung Kim Chiu na broken hearted that time. Pero as of now, dahil nga po kasama niya na si Paolo Avellino, at alam naman natin na si Paolo po ay tahimik din, at hindi lamang tahimik kundi may maibubuga din. Sa lahat kasi ng movie ni Paolo may maibubuga, lahat yun eh. Hindi lang Paolo pero talagang automatic na may ibubuga. Yun po yung talagang kadalasan na sinasabi. At ito pa yung isang next na bagong update po sa kay Paolo Avellino. Ayon sa aking source po, nung nasa Florida si Paolo Avellino, di ba may event siya doon? After that event, in-appreciate pala ni LJ si Kim Chiu dahil po sa oras na binigay ni Paolo kay Aki. At pinakilala na din pala ni LJ si Aki mismo kay Kim Chiu. Yun talaga pala yung napaka-legit na ayon sa aking source po. Alam mo, yung isang bata na kailangan yung oras ng kanyang ama is very important yan. At iyon po ay na-appreciate ni LJ kay Kim Chiu dahil sa kabila ng kanilang mga event ay pinatunayan talaga ni Kim Chiu na binigyan niya talaga ng oras sila Paolo at si Aki ba. Kaya laking pasasalamat ni LJ kay Kim Chiu dahil kung wala si Kim Chiu is wala din yung oras dahil sa dami ng kanilang mga project ba. Yun po talaga. Wala po, sabi ni MJ sa kanyang interviews, boto siya kay Kim Chiu at wala daw siyang masasabi kay Kim Chiu, which is very true naman. Kahit naman siguro sino na magulang, pag binigyan mo ng oras ang anak, kahit kasagsagan pa yan ng busy ka or ano man yung klaseng kabisihan mo, pag may oras ka sa anak, talagang ma-appreciate mo yan. At iyan din po si AJ. Ganyan po yung pagkasabi niya. Talagang napaka-legit po na botong-boto si LJ kay Kim Chiu. At ganoon din po si Aki na anak ni Paolo Avellino. Talagang binilhan pa nga ni Kim Chiu yan ng sapatos na paborito niya eh. Oo, ganyan si Kim Chiu mag-alaga sa mga, kung mahal din ng kanyang mahal din yan. Mahal din ni Kim Chiu yun. Ganun po yung ka-vice versa si Kim Chiu sa mga tao na kapag mahal ni Kim Chiu kasi yung isang tao, kung sino yung kung sino yung importante kay Paolo, parang kumbaga ganun. Importante din po yung kay Kim Chiu at hindi po niya yung pinagdadamot. Kasi karapatan naman ni Paolo yun na bigyan ng oras ang kanyang anak. Dahil nga po, sa layo naman ng Pilipinas sa anak niya at yan lamang po yung tamang panahon para magkita po sila ng kanyang anak. Kaya nga po, full support po si Kim Chiu pagdating sa anak ni Paolo dahil nagkabanding niya na kasi at mabait din yung bata. Wala ka din masabi. Halos ma-appreciate mo lahat ng mga moment nila. Nakabanding na rin kasi ni Kim Chiu si Aki. At yun po ay magalang na bata. Pinalaki kasi siya ni AJ na mabait at may respeto at takot sa Diyos. Kaya ang magiging resulta din po ay talagang ganon din kabait. Dahil mabait din kasi ang mga magulang at ang mga tatay ba. Normal lang yan kasi. And this is for today and thanks for watching and please subscribe, comment, and share, pakishare na rin po ang aking content. Update ko rin po kayo sa mga ganapan na naman kung ano na naman yung ganap mamaya. Maraming salamat po.